Welcome back to our channel. Today's topic might sound like something straight out of a spy movie. Pero hindi po ito fiction. In December 2024, a Chinese-owned dredging vessel operating in Philippine waters raised serious questions about espionage, intelligence gathering, and national security. Ang tanong, did a Chinese vessel spy on US military operations here in the Philippines? Let's break it all down. Pero bago tayo magsimula, tandaan natin na ang matatag na Pilipinas ay hindi lang nabubuo sa lakas militar, kundi sa maayos na pamahalaan, paglaban sa korupsyon, pagtanggi sa political fanaticism, at paglaban sa maling impormasyon. Ang bida, or dapat bang sabihin kalaban, ng kwentong ito ay ang Andakang 3689, isang Chinese-owned pero Philippine-flagged dredging vessel. As per official records, normal lang ang trabaho nito, maghakot ng buhangin mula sa Manila papuntang Zambales. Pero sa December 2024, nagsagawa ang Philippine Coast Guard ng inspection sa barko na ito off the coast of Western Luzon. May 6 na Chinese crew on board, all with valid licenses, and they found nothing irregular daw at that time. So bakit naging suspicious? Dahil may mas malalim na istorya behind the scene. Months before the December inspection, a group of maritime analysts, including ang tipster natin, began to notice something off. Using AIS data at satellite imagery, napansin nila na lumilihis sa normal na ruta ang Andakang 3689. Dati, from Manila papuntang San Felipe or San Narciso lang ang ruta niya. Pero noong March 21, 2024, bigla itong umakyat papuntang Lawag. Doon ito nanatili ng mahigit 2 linggo, malapit mismo sa Lawag International Airport. Now here's where it gets weirder. On April 14, umalis ang barko from Lawag at tumawid papuntang South China Sea, 130 nautical miles mula sa Chinese coastline. Doon siya nagloiter, or tumigil, na parang may hinihintay. Habang nasa South China Sea, nagpalit ng flag at call sign ang barko, Panamanian flag daw bigla. Red flag ito, mga kaibigan. Kasi ang AIS o Automatic Identification System ay parang tracking device ng mga barko. Kapag pinatay ito o nagbago ng identity, parang may tinatago talaga. At habang andan siya sa laot, dumaan ang at least 8 Chinese at Taiwanese fishing vessels sa paligid niya. Walang conclusive evidence ng physical rendezvous, pero sobrang coincidental, di ba? Ito ang pinaka-alarming, ang galaw ng Andakang ay tila sumasabay sa galaw ng US military. April 8, dumating sa Lawag ang US Army's 1st Multi-Domain Task Force at nag-deploy ng Typhoon missile system. By April 20, 2 Typhoon launchers ang visible na sa tarmac ng Lawag International Airport. Then, early May, gumalaw naman ang HIMARS. May 6, nilipad ito sa Lalo via C-130. May 7, bumiyahe ito by land papuntang Port Irene. Guess what? Yung mga araw na ito mismo, nag-blackout ng AIS at gumalaw rin offshore si Andakang. Coincidence pa rin ba to? Kung titingnan natin ang buong timeline, mula March hanggang May 2024, parang laging nauuna ng kaunti ang galaw ng barko bago dumating ang US forces sa area. After bumalik sa regular operations, nagkaroon ng second inspection sa March 2025. This time, 9 na Chinese nationals ang nahanap on board, violation ito ng local crewing regulations. Hindi ito espionage per se, pero dagdag ito sa pattern ng suspicious behavior. Ito na ngayon ang malaking context, China's civil-military fusion strategy. Ibig sabihin, civilian assets, like commercial ships, pwedeng gamitin para sa military goals. US has already classified Shipang Giant COSCO as a Chinese military company. So hindi imposible na ang mga barkong katulad ng Andakang ay may role sa intelligence gathering. Pero teka, bakit napakahalaga ng Lawag at Port Irene sa strategic landscape ng Pilipinas? Ang Lawag International Airport ay hindi lang simpleng paliparan. Sa panahon ng joint military exercises gaya ng Balikatan at Salaknib, naging forward staging area ito ng mga advanced US weapon systems tulad ng Typhoon missile platform, isang mid-range capability na pwedeng umabot ng daan-daang kilometro, potentially even reach ang contested areas in the West Philippine Sea.
Kung may vessel na nakakapanood sa bawat kilos ng mga assets na ito, malaking banta yun sa operational secrecy ng US at ng Pilipinas. Sa kabilang banda, ang Port Irene sa Cagayan ay isa sa mga pinaka-sensitive na lugar ngayon dahil ito rin ang piniling site ng Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA. Hindi lang ito simple military cooperation site, dito rin naganap ang mga deployment ng HIMARS, or High Mobility Artillery Rocket System. Kapag pinagsama mo ang data ng galaw ni Andakang 3689 at ang deployment patterns ng mga sistemang ito, may malinaw na overlap. Ang problema, mga kababayan, ay hindi lang si Andakang. Marami pang ibang Chinese-owned vessels ang regular na bumibisita o naglalayag sa mga karagatang sakop natin. Ilan sa kanila ay nasa ilalim ng mga kumpanya na konektado sa Chinese government, o may kasaysayan ng pakikilahok sa artificial island building sa West Philippine Sea. May ibang barko rin na kahit civilian sa papel, may kakayahan o payload capacity na pwedeng i-modify para sa surveillance purposes, tulad ng satellite uplinks, long-range cameras, signal intelligence gear, o drone deployment. At dahil dito, lumalakas ang panawagan ng ilang maritime security experts, dapat i-review ng gobyerno ang mga flagging policies, vetting process ng mga crew, at monitoring mechanism sa mga foreign flag commercial vessels operating within REEZ. Hindi sapat ang one-time inspection. Kailangan ng layered maritime domain awareness approach, gamit ang satellite, patrol aircraft, radar systems, at ground-based maritime fusion centers. May good news din naman, as of mid-2025, mas aktibo na ang Philippine Coast Guard at AFP sa paggamit ng maritime surveillance systems, lalo na't may mga bagong capability sharing arrangements kasama ang Japan, US, at Australia. Kasama dito ang satellite data access, joint patrols, at mas pinalawak na training on counterintelligence. Pero tandaan natin, technology alone won't solve the problem. Kailangan ng political will. Kapag may red flags na gaya ng ginagawa ng Andakang, dapat may immediate diplomatic inquiry. Kailangan din ng proper enforcement ng regulations, lalo na't may mga kruwang violations na nakita na nga sa barkong ito. Sa dulo, ito ang tanong, kung totoo ngang nag-spy ang Andakang 3689, ano na ang level of compromise sa operational secrecy ng Pilipinas at ng ating mga kaalyado? May na-monitor ba silang missile ranges, equipment specs, reaction time ng ating units? Or worst, nagkaroon ba sila ng oportunidad para makuha ang frequencies or tactical patterns na ginagamit during war games? Habang walang smoke and gun, the circumstantial evidence is simply too strong to ignore. This isn't paranoia, it's prudence. So, did Andakang 3689 spy on US military operations? Hindi natin masasabi with 100% certainty. Pero kung titingnan mo ang timing, ang blackouts, ang route deviations, and yung pattern ng behavior, parang sobrang dami ng coincidence. Bakit siya pinayagang magpatuloy sa operation sa Philippine waters? Anong data ang maaaring nakuha niya? At ilan pa kaya ang mga barkong kagaya nito ang quietly watching from the sea? Kung gusto nyo pa ng ganitong deep dive sa defense, maritime security, at geopolitics, don't forget to like, share, and subscribe. E-comment nyo rin ang opinion nyo, do you think Andakang was spying? O sobrang daming coincidences lang talaga? This is PH Malaya, and we'll see you in the next one.